Hindi lang, tika pabasahon. Ay, ako na lang mabasa. Oh, sige, start na. Sige, go. Okay na? Oh, Magandang hapon sa lahat. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa mga tulang romansa. Ang awit at korido ay kapapatulang pasalaysay tungkol sa katapangan, kabayanihan, kababalaghan at pananampalataya ng mga tauhan. Ang mga ito ay may magkatulad ding paksa na kadalasan ay hango sa kaligiran o kulturang Europyo. Taglay nito ang mga paksang may kinalaman sa pagkamaginoo at pakikipagsapalaran ng mga kilalang tao sa kaharian tulad ng mga hari, prinsipe, duke, reyna at prinsesa na ang layunin ay palaganapin ang relihiyong Kristiyano. Ang awit at korido ay dala rito ng mga Kastila buhat sa Europa. Ang awit at korido ay mga patulang pasalaysay. Ibig sabihin, ang mga ito ay may tula na nagkukwento. Karaniwang makikita sa mga kwentong ito ang mga tema ng katapangan, kabayanihan, kababalaghan at pananampalataya ng mga tauhan. Magkatulad din ang paksa ng awit at korido dahil madalas itong hango sa kultura at kaligiran ng Europa. Dahil dito, makikita sa mga kwento ang mga tauhang kabilang sa maharlikang pamilya tulad ng hari, reyna, prinsipe, prinsesa at duke. Karaniwan ding ipinapakita sa mga tulang romansa ang pagkamaginoo, pakikipagsapalaran at pagtatanggol sa pananampalataya. Isa rin sa mga layunin ng mga kwentong ito ay ipalaganap ang relihiyong Kristiyano. Nakarating ang awit at korido sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dahil dinala nila ito mula sa Europa. Sa kabuuan, ang tulang romansa ay mahalagang bahagi ng ating panitikan dahil ipinapakita nito ang mga kwento na pakikipagsapalaran, kabayanihan at pananampalataya na nakaimpluwensya sa ating kultura. So, may dalawang bahagi ang tulang romansa. Ito ay ang awit at korido. Ngayon, aalamin natin kung ano ang kaibahan ng awit at korido. Sa awit, ito ay una ay may 12 pantig bawat taludtod, habang ang korido naman ay may 8 pantig bawat taludtod. Pangalawa, sa awit ay sadyang para awitin gaya ng isinasaad ng tawag dito, habang sa korido naman ay sadyang para basahin, hindi inaawit. Pangatlo, ang himig ay mabagal o banayad, iyong tinatawag na adante. At ang korido naman ay kapag binibigkas sa himig na mabilis o alegro, ito ay dahil maikli ang mga taludtod, 8 pantig lamang. Pang-apat, ito ay tulad ng ang awit ay tulad ng korido. Nakaharap sa mga napakikipagsapalaran ang mga tauhan ng awit. Ngunit higit na makatotohanan o hango sa tunay na buhay ang mga pangyayari. Walang kapangyarihang supernatural ang mga bida. Habang sa korido naman, ito ay ang mga tauhan ay may kapangyarihang supernatural o kakayahang magsagawa ng mga kababalaghan na hindi magagawa ng karaniwang tao. Tulad ng pagpatag ng bundok, pag-iibang anyo at iba pa. Panglima, sa awit, ito ay maaaring maganap sa tunay na buhay ang mga pangyayari sa isang awit. Habang sa korido naman, ito ay dahil dito, ang mga pakikipagsapalaran ng tauhan ay malayang maganap sa tunay na buhay. Ang mga halimbawa naman sa awit, unang ay ang Florante at Lara, 12 Paris sa kaharian ng Pransya, buhay ni Sigismundo, salita at buhay ni Mariang Alimango. Sa korido naman, ang mga halimbawa nito ay ang Ibong Adarna, Don Juan Tenyoso, Mariang Alimango, Mariang Calabasa, ang Haring Patay, at Bernardo Carpio. Sa panahon ng Kastila, naging popular ang awit at korido dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Una ay ang kulang sa mga babasahin, libangan at panoorin ang mga tao. Walang nakapagbibigay ng interes sa kanila. So kulang ang mga babasahin, libangan at panoorin ng mga tao noon. Dahil dito, ang awit at korido
ang naging isa sa mga pangunahing paraan ng libangan ng mga Pilipino. Ikalawa, tanging ang pinapayagang babasahin at panuorin lamang ng Komite de Censura ay yaong may kaugnayan sa pananampalataya at kagandahang asal. Mahigpit ang Komite de Censura noong panahon ng Kastila. Tanging ang mga babasahin at panuorin lamang ng mga kaugnayan sa pananampalataya at kagandahang asal ang pinapayagan. Ikatlo, ang ibang panoorin gaya ng komedya at iba pang dula ay minsan lamang napapanood gaya ng pesta at iba pang taunang okasyon o selebrasyon. Ito ay ang ibang uri ng panoorin tulad ng komedya at iba pang dula ay hindi palaging napapanood. Karaniwan lamang itong ipinapalabas tuwing pista at iba pang taunang selebrasyon. Ika-apat, ginagamit din ng simbahan ang awit at korido upang lalong mapabilis ang pagpapalaganap ng Kristyanismo dahil may kaugnayan ang mga ito sa pananampalataya. Ginagamit ng simbahan ang awit at korido bilang paraan upang mapalaganap ang Kristyanismo dahil ang mga kwento nito ay may kaugnayan sa pananampalataya at mas nagiging madaling tanggapin ito ng mga tao. Naging popular ang awit at korido dahil nagsisilbi itong libangan, babasahin at paraan ng pagpapalaganap ng relihiyon noong panahon ng Kastila. Ilan sa mga nakilalang manunulat ng awit at korido ay sina Jose de la Cruz. Nakilala sa bansa ng Husing Sisiw at kinikilalang hari ng mga Makata ng Tondo. Siya ang sumulat ng Bernardo Carpio, 12 Pares de Francia at iba pa. Pangalawa ay si Francisco Baltazar o Balagtas. Nakilala sa tawag na Kikong Balagtas, siya ang sumulat ng Florante at Laura, Orosman at Zapira, La India Elegante y El Negreto Amante at iba pa. Itinuturi siyang hari ng Makatang Pilipino at ama ng panulaang Tagalog. Silang dalawa ay malaki ang naging ambag ng dalawang manunulat na ito sa pag-unlad ng panitikan, lalo na sa paglikha ng mga awit at korido. Tatalakayin naman natin ang talambuhay ni Francisco Balagtas Baltazar. Si Francisco Balagtas ay ipinanganak noong Abril 2, 1788 sa Panginay, Bigaa, Bulacan. Siya ay nagmula sa isang maralitang pamilya ngunit nagpursige sa pag-aaral. Nag-aaral siya ng gramatika Kastiliana, gramatika Latina, doktrina Kristiyana at iba pang asignatura bago nagpatuloy sa pag-aaral ng humanidades, teolohiya at filosofiya. Isa sa kanyang naging guro ay si Pari Mariano Pilapil. Sa kabila ng kahirapan, nakilala siya bilang isa sa pinakamahusay na Makata sa bansa. Ang kanyang akdang Florante at Laura ay naging mahalagang bahagi ng panitikang Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Ang unang pag-ibig ni Francisco ay hindi si Celia, kundi si Lucina at Binyang, ang mga dalagang taga-Tondo. Ngunit kalaunan nakilala niya si Celia o Maria Asuncion Rivera sa pandakan na naging inspirasyon niya sa kanyang mga tula. Sa Tondo rin niya nakilala si Jose de la Cruz na kilala bilang Husing Sisiw. Noong una ay hindi siya tinanggap bilang alagad dahil sa kahirapan ni Francisco at kawalan ng kakayahang magbayad ng kabayaran na hinihingi noon. Ngunit sa kalaunan, napatunayan din niya na ang kanyang galing sa panulaan. Sa kasamaang palad, si Celia ay napangasawa ng iba, isang lalaking may kapangyarihan at kayamanan. Dahil dito, labis na nasaktan si Francisco. Bukod pa rito, siya ay napabilanggo dahil sa paratang na hindi malinaw kung totoo. Pinaniniwalaang sa loob ng bilangguan niya na isulat ang ilan sa kanyang mga obra. Pagkaraan ng kanyang pagkakulong, siya ay lumipat sa Udyong, Bataan. Doon ay nakilala niya si Juana Tiambeng na kalaunan ay naging kanyang asawa. Naging kawani siya ng hukuman at nagsilbing Teniente Mayor at Juez de Sementera. Ngunit muli siyang nabilanggo dahil sa isang paratang laban sa kanya.
Sa kabila ng pagsubok, hindi niya iniwan ang pagsusulat. Ipinagpatuloy niya ang paglikha ng mga tula at dula na naging mahalagang bahagi ng panitikan Pilipino. Si Francisco Balagtas ay namatay noong Pebrero 20, 18, siyam ay 62 sa edad na 74. Ang kanyang buhay ay puno ng hirap at pagsubok, ngunit ang kanyang mga akda ay nag-iwan ng malaking ambag sa ating kultura at panitikan. Si Francisco Balagtas ay makikita natin na ang buhay ni Francisco ay hindi naging madali. Ngunit sa kabila ng kahirapan, pagkabigo sa pag-ibig at pagkabilanggo ay napatunayan niya ang kanyang kahusayan sa panulaan. Hanggang ngayon, kinikilala siya bilang ama ng panulaang Tagalog. Narito ang mga kata ni Balagtas. Una ay si Orozman at Zafira, isang komedyang may 4 na yugto. Pangalawa, Don Nonyo at Celinda, isang komedyang may 3 yugto. Oridato at Astrome, isang komedyang may 3 yugto. Pang-4, Clara Belmore, isang komedyang may 3 yugto. Abdal at Misirana, isang komedyang itinatanghal sa Abukay noong 1859. Bayasito at Darleska, isang komedyang may 3 yugto na itinanghal sa Udyog noong ika-29 ng Setyembre taong 1857. Pang-7 naman ay si Almansor at Rosalina, isang komedyang itinanghal sa udyang ng araw ng Pista ng Bayan, ika-8 ng Mayo ng 184 sa loob ng 12 araw ng pagtatanghal na sinimula ng ika-2 ng hapon hanggang sa ika-7 ng gabi. At ang panghuli ay sila India Elegante y El Negreto Amante, isang saineting may 1 yugto lamang at itinanghal sa udyang noong ika-8 ng Mayo ng taong 1861, isang taon bago namatay ang Makata. Ang mga tauhan sa dulang ito ay hangon sa 2 alila sa bahay ng mga Baltazar, na talagang ang pangalan ay Minangi, isang mabuting mang-aawit, at saka kay Toming na Ita, na halos lumaki sa bahay ng mga Baltazar din. Sa kabuuan ay ipinapakita ng mga akdang ito ang husay ni Balagtas sa pagsulat ng mga komedya at dula na naging mahalagang bahagi ng ating panitikan. Next, Janine. Okay, ngayon, so dumako na naman tayo sa buod ng Florante at Laura. Next slide. So, meron tayo dito mga tauhan ng Florante at Laura. So, una, meron dito sa Florante, pangalawa sa Laura, pangatlo si Aladin, pang-4 si Adolfo, pang-5 si Doc Brescio, pang-6 si Prinsesa Floresca, at pang-7 si Minandro. So, ito ang mga tauhan sa mga Florante at Laura. So, ngayon ay ilalahad ko sa inyo ang kwentong ito. So, ngayong araw ay tatalakayin natin ang buo ng isang mahabang tula at itinuring na isa sa mga pinakamahalagang panitikan sa Pilipinas, ang Florante at Laura, na isinulat ng kilalang Makata na si Francisco Balagtas Baltasar. Sama-sama nating suriin ang mga pangyayari sa likod ng madilim na kagubatan ng Albania, kung saan nag-cross ang mga landas ng mga taong magkakaiba ang lahing pinagmulan, ngunit nagkakaisa sa pag-ibig at kapalaran. So, sa isang madilim na kagubatan ng Albania, si Florante ay nakatali sa isang puno ng higera, nagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang ama na si Doc Brescio, at nag-aalala sa posibilidad na mapasakamay ng kanyang kaaway na si Conde Adolfo ang kanyang minamahal na si Laura. Habang nalulunod si Florante sa kalungkutan, isang Moro na nagngangalang Aladin na naglalakbay sa kagubatan ang nakarinig sa kanyang pagtangis.
Naantig si Aladdin sa mga hinaing ni Florante at tinulungan siya nang siya'y atakihin ng dalawang leon. Hindi nag-atubili si Aladdin na iligtas si Florante bagamat sila'y magkalaban at inalagaan ito nang mawala ng malay. Nang magising si Florante, nagulat siya nang malaman na ang kanyang tagapagligtas ay isang Moro, isang kalaban ng mga Kristiyano. Dito nagsimula ang kanilang pag-uusap at isinalaysay ni Florante ang kanyang buhay. Ikinuwento niya na siya ay anak ng prinsesa at isang maharlikang tagapayo si Don Brescio. Lumaki siya ng masaya at puno ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Noong siya ay sanggol pa lamang, muntik na siyang masawi nang atakihin siya ng isang buwetri na nagtangkang agawin ang kanyang batong hiyas na nakasabit sa kanyang dibdib. Mabuti na lamang at nailigtas siya ng kanyang pinsan na si Minalipo, isang magaling na mamamana mula sa Epero. Nang siya'y 11 taong gulang, ipinadala siya ng kanyang mga magulang sa Atenas, Gresya upang mag-aral sa ilalim ng kilalang guro na si Antenor. Dito niya nakilala si Adolfo, isang kababayan mula sa Albania na noong unay itinuring na pinakamatalinong mag-aaral. Ngunit makalipas ang 6 na taon, nalampasan ni Florante ang mga galing ni Adolfo na nagdulot ng matinding inggit sa huli. Isang araw, tinangkang patayin ni Adolfo sa Florante habang sila ay gumaganap ng isang dulaan. Ngunit nailigtas siya ng kaniyang kaibigan na si Minandro. Dahil dito, umuwi si Adolfo sa Albania. Makalipas ang 1 taon, natanggap ni Florante ang liham na nagsasaad ng pagkamatay ng kanyang inang Prinsesa Floresca, kaya't bumalik siya sa Albania kasama si Minandro. Sa Albania, isang kinatawan mula sa Crotona ang humiling ng tulong mula kay Florante laban sa mga Persa o Persians na nagbabanta sa kanyang kaharian. Hindi ito natanggihan ni Florante dahil ang kanyang lolo ay ang hari ng Crotona. Sa digmaang ito, matagumpay niyang napatay ang general ng mga Persa na si Ormalik at nanatili sa Crotona ng 5 buwan bago bumalik sa Albania. Pagkabalik ni Florante sa Albania, nalaman niya ang bandila ng Persya ay nagkatayo sa kanyang bayan. Muli niyang nilabanan ang mga Persyano at nailigtas sina Don Brescio, Adolfo, Haring Lencio at Laura mula sa tiyak na kamatayan sa kamay ni Emir. Dahil sa kanyang katapangan, itinalaga siyang tagapagtanggol ng Albania, bagay na ikinagalit na at ikinainggit ni Adolfo. Sa sumunod na digmaan sa Etolia, muling ipinagtanggol ni Florante ang Albania laban sa mga Turkiya o mga Turkis na pinamumunuan ni General Miramolin. Subalit sa gitna ng laban, natanggap niya ang liham ng kanyang ama na pinababalik siya sa Albania. Iniwan niya ang kanyang hukbo sa pangangalaga ni Minandro at nagmadaling umuwi. Pagbalik sa Albania, natagpuan ni Florante na nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Adolfo ang kaharian. Siya ay tinugis ng 30,000 sundalo ni Adolfo at ibinilanggo ng 28 araw. Dito niya natuklasan na pinugutan ni Adolfo ng ulo ang kanyang ama at si Haring Lencio. Pagkatapos ay dinala siya sa kagubatan at itinali sa puno ng akasya. Sa kanilang pag-uusap sa kagubatan, ikinuwento rin ni Aladdin ang kanyang sariling karanasan ayon kay Aladdin. Siya ay Sultan Ali Adab. Pinagbibintangan siya ng kanyang ama na iniwan ang kanyang alagad dahil sa pagkatalo nila sa digmaan. Dahil dito, nais siyang patayin ng sultan, subalit dahil sa pagmamahal ni Aladdin kay Flerida, isang dalaga mula sa kanilang harian,
Nakaligtas siya. Hiniling ni Florida sa sultan na palayain na lamang si Aladdin at siya na lang ang pagkakasalan ng sultan bilang kapalit ng kanyang buhay. Habang naglalakbay si Aladdin, nakarinig siya ng mga tinig mula sa kagubatan. Isang babae, si Florida, ang nagkukwento ng kanyang pagtakas mula sa kanyang kaharian at ang kanyang paghahanap sa kasintahan niyang si Aladdin na nawawala sa loob ng 6 na taon. Sa kanyang paglalakbay, narinig niya ang mga sigaw ng isang babaeng humihingi ng tulong. Natagpuan niya na si Laura na inaalipusta ni Adolfo. Gamit ang pana, pinatay ni Florida si Adolfo at iniligtas si Laura. Pagkatapos nito, si Laura naman ay naglalahad ng kanyang kwento. Ayon sa kanya, nang mawala si Florante, naghari si Adolfo sa Albania sa pamamagitan ng kasinungalingan at pandaraya. Napilitang pumayag si Laura na maging reyna ni Adolfo. Ngunit sa kalaunan, nagtagumpay ang hukbo ni Minandro at natalo si Adolfo. Lumakas si Adolfo kasama si Laura sa kagubatan kung saan siya ay pinatay ni Florida. Nagtagpo si Florante, Laura at Aladdin at Florida sa kagubatan. Matapos ang kanilang mga salaysay, bumalik sina Florante at Laura sa Albania at naging hari at reyna. Samantalang sina Aladdin at Florida ay nagbalik sa Persia, kung saan si Aladdin ay naging bagong sultan matapos mamatay ang kaniyang ama. Namuhay ng payapa ang Albania at Persia matapos ang kaganapang ito. At diyan nagtatapos ang aking pagtatalakay sa buod ng Florante at Laura. Ngayon ay dumako naman tayo sa susunod na buod, ang buod ng Ibong Adarna. Okay, so next slide please. Okay, so meron tayong mga tauhan dito sa Ibong Adarna, sila si Haring Fernando, Reyna Valeriana, Don Pedro, Don Diego, at Don Juan. Ngayon ay tatalakayin natin ang buod sa isa sa pinakatanyag at pinakakapanabik na kwento sa ating panitikang Pilipino, ang Ibong Adarna. Ang buong pamagat lang naman ito ay korido at buhay na pinagdaanan ng 3 prinsipeng magkapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Birbania. Okay, simulan na natin. So, ipinapakita sa koridong ito ang mga pagsubok na kaniyang pinagdaanan sa pagdaanan ng isang tao alang-alang sa pagmamahal sa pamilya at sa taong iniibig. Halina't samahan niyo akong tuklasin ang buod ng kwentong Ibong Adarna. Nagkaroon ng malalang sakit ang hari ng Birbanian na si Don Fernando dahil sa isang masamang panaginip. Nakita niya sa kanyang panaginip na pinaslang ng 2 buhong ang bunso niyang anak na si Don Juan at pagkatapos ay inihulog ito sa balon. Ayon sa isang medikong paham, tanging ang awit lamang ng Ibong Adarna ang makakapagpagaling ng karamdaman ng hari. Inutusan ng hari ang panganay ng anak na si Don Pedro na magtungo sa bundok Tabor at hanapin ang puno ng Pedras Platas dahil dito dumadapo ang Ibong Adarna. Nabigo siyang mahuli ang Ibong Adarna dahil nagiging bato siya at mapatakan ng dumi ng ibon. Sunod na inutusan ng hari ay si Don Diego, ngunit nabigo rin ito. Natulad lamang siya sa sinapit ng panganay niyang kapatid. Ngunit inutusan ni Haring Fernando ang paborito niyang anak na si Don Juan. Sa kaniyang paglalakbay ay tinulungan siya ng isang matandang ermitanyo, kaya nailigtas siya ang kaniyang kapatid sa naging bato. Nang pabalik na sa Birbania, pinagtaksilan ni na Don Pedro at Don Diego si Don Juan. Binugbog nila ito at iniwang nakahandusay sa daan. Habang sila ay umuuwi sa kaharian, dala ang Ibong Adarna. Muling tinulungan ng ermitanyo si Don Juan kaya nakabalik ito sa Birbania. Nagalit si Don Fernando nang malaman ang pagtataksil ni na Don Pedro at Don Diego.
Ngunit napatawad naman sila ng hari dahil inihingi ito ng tawad ni Don Juan. Dahil sa angking ganda ng ibon, nawili ang hari sa ibong Adarna. Sa takot na mawala ito ay inutusan niya ang 3 anak na magbantay. Nakatulog si Don Juan habang nagbabantay at pinakawalan ng 2 magkapatid ang ibong Adarna. Sa takot na maparusahan ng ama, tumakas si Don Juan at naglakbay hanggang sa magarating sa Armenia upang doon manirahan. Sinundan naman siya ng kanyang mga kapatid. May natuklasan sila roon na mahiwagang balon. Lahat sila ay nagtangkang bumaba, ngunit si Don Juan lamang nakapagpatuloy hanggang sa pinakailalim na bahagi. Doon natuklasan niya ang isang lugar na malaparaiso sa ganda. Nakilala niya roon sina Doña Juana at Prinsesa Leonora. Natalo niya ang tagapagbantay ng prinsesa, kabilang ang higante at ang serpiente na may 7 ulo. Inilabas niya ang anyong prinsesa sa balon, ngunit biglang naalala ni Prinsesa Leonora ang naiwang singsing. Muling bumalik si Don Juan sa balon upang kunin ang singsing. Nang makarating siya sa ilalim, pinutol ni Don Pedro ang lubid. Inutusan ni Prinsesa Leonora ang kaniyang alagang lobo upang iligtas si Don Juan. Nang makaligtas at gumaling ang kaniyang mga sugat, muling nagkita si Don Juan at ang ibong Adarna. Inutusan siya ng ibo na pumunta sa Reino de los Cristales. Gilabayan siya ng mga ermitanyo at inihatid siya sa isang olikornyo papunta sa Reino. Inabot siya ng 1 buwan sa paglalakbay bago tuluyang makarating sa banyo ng paliguan ni Maria Blanca, isa sa mga prinsesa ng Reino de los Cristales at anak ng tusong hari na si Salermo. Doon humarap siya sa iba't ibang pagsubok na ibinigay ni Haring Salermo upang payagan na mapasa kanya ang anak na si Maria Blanca sa huling pagkakataon. Naisahan ng hari si Don Juan. Nalaman ni Maria Blanca ang plano ng ama kaya tumakas siya kasama si Don Juan. Dahil sa galit, isinumpa ni Haring Salermo na makalimot si Don Juan at sa pagtaksilan si Maria Blanca. Nang makabalik sa harian ng Bourbania, nakalimot nga si Don Juan at inibig si Prinsesa Leonora. Hindi ito matanggap ni Maria Blanca kaya nagpanggap siyang imperatrice na panauhin sa kasal ni Don Juan at Prinsesa Leonora. Gumawa siya ng paraan upang ipaalala sa prinsipe ang mga pagsubok na napagdaanan nila at ang kanilang pag-iibigan. Paglaon, muling bumalik ang alaala ni Don Juan at humingi siya ng tawad. Nangako siya na hindi na muling magtataksil. Ipinamana kay Don Diego at Prinsesa Leonora ang kaharian ng Bourbania, samantala sa Don Juan at Maria Blanca naman ang namuno sa Reino de los Cristales. At diyan nagtatapos ang buo ng kwento ng Ibong Adarna. Maraming salamat sa inyong pagkikinig.